From the start na nagsimula yung war ng October 7 until now, ito yung pinakamalala na naging experience ko kasi yung pagod, puyat at saka nervyos sa bawat araw na pagsabog, hindi biro yung pagsabog kasi malalakas talaga. Trauma sa araw-araw. Ganito inilarawan ni Armando Nas, isang repatriated overseas Filipino workers mula Israel. Ang kanyang naramdaman, bunsod ng lumalalang gulo ng Israel at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, binansagan ng veteran OFW si Armando dahil sa tagal na nitong OFW. Ayon kay Armando, dahil nakikita niya na hindi na simpleng kaguluhan ang nagaganap kundi tuloy-tuloy na paglala ng sitwasyon, kaya kahit pa matagal nang nagtatrabaho sa nasabing bansa, pinili na nitong makauwi sa Pilipinas. Sa loob ng isang araw, 4 alarms, kahimbingan ng tulog mo, mag-a-alarm, bababa ka na naman, pusaakyat ka na naman. Pag ikaw na nakatira sa 7th floor, bababa ka to shelter, so pagod at puyat ang kalaban mo sa araw-araw. Ibinahagi rin nito ang takot sa araw-araw na nararamdaman maging ng iba pang mga OFW na kasama niya sa bomb shelter sa Israel. Pero gayunman, ang iba pinili pa rin na manatili sa Israel dahil sa walang kasiguruhan na magiging buhay pag-uwi sa Pilipinas. Marami sa kanila na yung nanginginig, natatakot. Kasi lahat naman natakot sila sa kanilang kaligtasan, pero sa mga kasamahan ko na OFW sa Israel, marami sa kanila na gusto nang umuwi talaga. Gusto na nila magparipat, pero ang iniisip din nila, ano yung magiging buhay nila pagdating dito. Kinilala naman ng migrante ang naging pagsaludar ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na sa gitna ng kaguluhan ay nakaramdam naman sila ng pagkalinga at tulong ng pamahalaan. Sa ngayon, plano muna ni Armando na manatili kasama ang kanyang pamilya habang nagpapahinga sa pagod na naranasan sa pinanggalingang bansa. Samantala, may alok naman na certificate voucher training ang TESDA para sa upskilling ng mga OFW na uuwi ng Pilipinas. Kasi inisip nila baka hindi naman matutuloy, hindi naman magiging problema sila pag umuwi sila, baka mahirap nang bumalik. O kaya baka pag umuwi sila, wala na silang makuha ng ibang trabaho. Kaya kami po sa TESDA, binigyan namin sila ng open certificate voucher for skills training na pwede nilang gamitin sila mismo or pwede nilang ipagamit sa nearest kin nila para makatulong sa maibsan yung magiging ina-anticipate na problema sa isang nawalan ng trabaho katulad ng mga galing sa Israel. Ayon sa TESDA, paraan din ito upang bigyan ng maraming option na training ang mga repatriated OFW na uuwi para masuportahan ang kanilang reintegration at ma-enhance ang kasanayan para sa mas magandang oportunidad pa sa hinaharap. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.